Ado and family, Roger Arceo and family, Chito Carreon and family, Brian Cruz and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Victoria Swing Pineda and family, Holly Swing Pineda and family, Pelayo and Medina family, Mila Talentino, Aneth Morales and family, and Salunga family. Para sa natatanging kahilingan ni Dennis Roque, Abelardo and Lourdes Silo, Abelaida Soto Zapanta, healing and for good result of biopsy, Camille and Villasencio. Para sa mabuting kalusugan at para sa agarang kagalingan ni Randall de la Cruz, Danilo Garcia, Felipa Capili, Alicia Silvestre. Para sa walang hanggang kapahinga ng mga kaluluwa ni Leia Abellanida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga, Remedios, Seriaco, Felipe, Erlinda, Atanasia, Felix, Fermina, Juan, Juanita, Armando Sr., Zenny, Telma, Lorenzo Luzong Nicasio Luzong, Ligaya Arceo, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Remy Mercado, Ramillo Claudio, Amada, Maria, Daisy, Ruth Collado, Rafael Alido Sr. and Jr., Orlando and Roland Peña, Laila Arejola, Ulpiano and Romeo, Catalino Mercado, Gregorio, Adelaida Bercea, Agnes Dizon, Honoria Pineda, Honavi Swing Pineda, Fausta Adolfo Enrico Magtoto, Angelito Morales, Rafael Alido Sr. and Rafael Alido Jr., Felipe Pineda, Christopher Carreon, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwa ng batang hindi nabinyagan at hindi na ipanganak. Oratio Imperata, panalangin sa oras ng kalamidad. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal, na sa anumang pagsubok na aming pagdadaanan, kami nawa ay iyong ingatan. O Diyos na mahabagin, kami ay humihingi ng iyong tulong at gabay. Hipuin mo ang aming mga puso upang magkaroon kami ng kapanatagan mula sa takot na aming nararamdaman. Gabayan mo rin kami, Ama, upang maging mapagmatyag at handa. Turuan mo kaming maging instrumento na magbibigay ng malasakit sa aming kapwa at bigyan mo kami ng karunungan upang aming mapangalagaan ang mundong iyong ipinagkatiwala. Gayon din, Ama, kami ay lumuluhod sa iyong harapan. Basbasan mo po ang mga frontliners na palaging handa upang tumulong, ang mga rescuers, manggagamot, kawani ng pamahalaan, at mga voluntaryong manggagawa. At higit sa lahat, Ama, tulungan mo kami na maging tagapagsulong ng pagkakaisa. Bigyan mo kami ng pag-asa na sa pamamagitan mo at ng aming pananampalataya, ang lahat ng ito ay aming pagtatagumpayan ng sama-sama. Ito ang aming tanging dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ipinagdiriwang natin itong banal na misa para sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na patuloy na naapektuhan dahil sa ulan at bagyo na ito na ating nararanasan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Sa harapan ko, pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at tumihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig, magdadaw palad, ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan, at magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nagipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa mabuting balita ng ating Panginoon. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad
at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Napakaliit ng iyong pananalig." Sinabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Ay, Rogo, matutudla po rin tao niya po. Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakigirit po ninyo yung mga katabi ninyo ng Happy Sunday. Salamat sa Diyos, kahit po masama ang panahon, kahit umuulan, tayo ay nagkatipon-tipon dito at tayo ay kanyang pinag-isa upang ipagdiwang natin itong banal na Eucharistia. Amen. Nais ko pong simulan ng aking pagninilay sa isang karanasan po ng aking tiyahin, ng aking tita. Noong pong 10 taon na po siguro ang nakaraan. Noong pong mga panahong iyon, ang pamilya po nila ay sobrang namayagpag sa kanilang business. Nagkaroon po sila ng pagkakataon na palaguin ang kanilang business. Ang kanila pong business noon ay pabrika ng mga straw. Yung pong mga straw ng mga lollipop at saka ng mga juices, yung mga juice na iniinom po natin. Sila po ang mga nagmamanufacture ng mga ito. Noong mga panahon pong iyon, sobrang namayagpag, sobrang kumikita sila sa kanilang kabuhayan. At nakabili sila ng kanilang sariling tahanan at gayon din napag-aral nila ang kanilang mga anak sa mga tataniyag na universidad sa Maynila. At gayon din po, nabili nila ang mga sasakyan na ninanais nila para sa kanilang pamilya. At ganon din po, nakakakain sila kung saan nila gusto at nakakapag-travel abroad at sa iba't ibang mga lugar. But until one day, dumating po ang isang malakas na unos at bagyo sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Nalugi ang kanilang kumpanya at nabaon sila sa utang. For short, to cut the long story short po, na-bankrupt po sila at kailangan nilang ibenta lahat ng kanilang mga naipundar. Ang kanilang bahay, ang mga sasakyan, even the half of the factory, kailangan po nilang ibenta para sa gayon makapagbayad sila ng kanilang mga utang. During that time po, sabi ko po sa auntie ko, ano pa ang nagpapanatili sa'yo at ano pa ang nagpapakapit sa'yo sa mga sandali na kung saan nalulunod na kayo sa bagyo ng buhay ninyo?
Sagot po ng auntie ko during that time, sabi niya po sa akin, alam mo, simple lang. Ang maging matapang at ang maging matatag at kumapit sa Panginoon. Yun na lamang ang tanging mayroon kami, sabi niya po sa akin. Yun na lamang ang tanging pinangahawakan ko sa mga sandaling ito upang muli kaming makatayo at makaahon sa pagkakalubog namin at pagkakabagsak namin na ito. You know po, after ilang years po, sa awa at grasya ng Diyos, muli silang nagsimula muli. Nagbukas ng maliit na negosyo at ipinagpatuloy nila. Maniwala po kayo at hindi, sa mga panahon na ito, sila ay nakaahon na po. 3 sa kanyang mga anak ay nakapagtapos na po sa pag-aaral. And yung isa po, nag-work na sa abroad, yung isa may sariling bahay na, at yung isa nagtapos na po ng kolehiyo. At ang buhay nila sa mga sandaling ito ay okay na okay na. Sabi niya po sa akin, yan ang aking pinangahawakan noong mga sandaling iyon. Maging matapang at maging matatag at kumapit lamang sa Panginoon. My dear brothers and sisters in the Lord, in our gospel for today, we heard how the disciples of Jesus experienced a strong wind and great waves in the middle of the sea. Mga malalakas na alon at matataas na alon at malakas na hangin ang kanilang naranasan habang sila'y naglalayag sa gitna ng dagat. Nang dumating ang mga sandaling ito sa buhay nila, nakita natin na nangamba sila, natakot sila at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At habang nararanasan nila ang malakas na alon at hangin na ito, nakita nila ang Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nakita nila si Jesus at inakala nilang si Jesus ay isang multo. Ngunit nangusap si Jesus sa kanila sa mga sandaling iyon. Dahil siguro marahil alam po ng Panginoon kung ano ang kanilang nararamdaman at nararanasan sa mga sandaling iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Take courage. It is I. Do not be afraid." Take courage. It is I. Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus. At hindi po natapos doon. Kung ipagpapatuloy natin ang kwento ng Ebanghelyo, mayroong isa sa mga alagad ni Jesus ang naglakas loob na lumabas sa bangka upang lumapit siya sa Panginoon. Walang iba kundi si Pedro. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, kung nanaisin mo, palapitin po ninyo ako sa inyo." At lumapit si Pedro at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Halika. Halika, lumapit ka sa akin." At lumabas si Pedro ng buong tapang. Hinarap niya ang malakas na alon at hangin. But along the way, habang papunta siya sa Panginoon, nakaramdam pa rin siya ng takot at ligalig. At sa mga sandaling iyon, noong nawala ang kanyang paningin kay Jesus, anong nangyari po sa kanya? Lumubog siya.